Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga mensahe ninyo for today. Pero, pasensya na po kayo at ganito muna yung ating paraan ng pagpipili ng cards dahil hindi po ako makapag-shuffle. No? Masakit po ang aking mga kamay. So, tignan natin kung saan tayo ililid ng guides ko dito, kung anong cards, aling mga cards. Ayan. So, kapag magaling na ang aking mga kamay, babalik tayo doon sa ganung dating pagsha-shuffle natin. So, ito yung mga cards ninyo for today. So, we have Death Energy, Virgo. Death is a transformation energy. So, napakagandang ano yan, energy kasi ibig sabihin na merong transformation na mangyayari sa buhay ninyo at iba't iba yan, depende sa inyong sitwasyon. It could be in various areas of life. Merong magandang umaga na nag-aantay sa iyo dito. Merong magandang bagong buhay, no? Yung nag-aantay sa iyo dito. At ang maganda rito kasi this is the end of an era, no? Meron ditong sitwasyon kayo na puputulin na ninyo ang connection ninyo with the situation or puputulin nyo na yung connection ninyo sa isang bagay or sa tao, no? Depende sa inyong sitwasyon. Yeah, so you are ready to make room in your life, no? Para sa mga mas positibo, mas mabuti at mas magandang pangyayari or mga bagay or tao sa buhay ninyo. Kasi kapag meron tayong tinatanggal, 'di ba? So ibig sabihin nagkakaroon ng space sa buhay natin, no? Ang mga bago kasi hindi mo naman pupulutin na yung inalis mo na, 'di ba? So syempre merong bagong dadating. Kaya maganda 'to na kumbaga parang bibigyan mo ng pagkakataon na ma-reshape mo yung buhay ninyo, no, at this time. So, at kung ano man ang mga bagay na yan na babaguhin mo, sitwasyon mo, babaguhin mo, kayo na lang ang tanging nakakaalam niyan. Kasi iba-iba tayo. Puwedeng sa trabaho, sa relationship, 'di ba, sa career ninyo, 'di ba? Iba-iba, no, depende sa inyong sitwasyon. So, what else? We have the Magician energy. So, Magician is a new beginning. Okay? This is a new beginning energy. So, definitely meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. At ang maaaring nakikita ninyo sa ngayon, no, na yung mga siguro mga tao na sa tingin mo makakatulong sa'yo, makakasuporta sa'yo, or yung mga resources na kakailanganin ninyo na makakatulong sa'yo na magawa mo, no, or magkaroon ng katuparan ng mga ginagawa ninyo or mga pangarap ninyo ay nandiyan na. So, maaaring kaya magdedesisyon kayo na, okay, this is the perfect time na for you to do this, no? Or to start kung ano man itong balak ninyong gawin. Kung anong pangarap nyo, ano yung heart's desires ninyo. So, this is good. No? Na, kasi feeling ko dito, kung ano man itong bagay na to na sisimulan ninyo, parang matagal nyo na itong iniisip, matagal nyo nang pinagpaplanuhan, pero hindi kayo naging seryoso sa pagpaplano noon. But now, you are going to take action na. Sisimulan nyo ng unti-untiin nyo na yung mga bagay na kailanganin ninyo para na maisakatuparan mo ito. You know, kaya you will be on the go na, no, from here on. So, we have the Ten of Wands. Ayan. So, si Ten of Wands, ano yan? Um, ending and beginning, no? Maaring there is something dito na parang nabibigatan na kayo, nahihirapan na kayo, 'di ba? Kaya siguro may pagbabago dito. Isa na 'yan, no?
kung ano man ang bagay na yan na maaaring nahihirapan na kayo for quite some time, yan ay sisimulan mo na, you know. Gagawan mo na talaga ng paraan ngayon na maibaba na kung ano man yung mabigat sa balikat mo. You're going to give that up, you know, parang isusuko mo na siya. Kasi hindi na 'to mabuti, hindi na nakakabuti sa'yo, hindi na nakakatulong sa'yo, 'di ba? Kaya ibababa mo na. At, depende rin 'no, pupuwedeng trabaho 'yan, 'di ba? Baka kung sa trabaho siguro lahat na lang halos ng oras mo napupunta na sa trabaho siguro. Maybe you were given a lot of task, 'di ba? Ang daming obligasyon, responsibilidad sa trabaho. Daming ginagawa, 'no? Siguro kaya parang wala ka ng time para sa sarili mo kasi panay overtime ka. Siguro kahit ayaw mo mag-overtime, pinapa-overtime ka ng boss mo, 'di ba? Kasi ang daming dapat tapusin. So, maaaring ngayon hindi mo na kaya 'yon, 'no? Maaaring hindi mo na kaya ang ganitong routine at, pupuwedeng ma-compromise din yung trabaho mo diyan. Kaya kasi kung kulang ka na sa tulog, 'di ba? Lagi kang pagod, so hindi lang yung katawan mo mako-compromise kundi pati rin yung quality ng trabaho. Kaya pupuwede ngang iba sa inyo, igi-give up niyo na 'to. Or it's either magki-quit kayo, magre-resign kayo, or baka hihingi kayo ng tulong. So what else? We have the Hanged Man. Yeah, sa ganyang klaseng pinagdadaanan ninyo, siguro makakabuti if you're going to take a rest. You know, makakabuti if you're going to step back muna ng, you know, kahit saglit lang at, kayo ay makapagmuni-muni at makapag-isip-isip, 'di ba? So, yun ang ganap dito, Virgo. Um, Possible din ano, na meron kayong mga hanged man kasi baka talagang sobra-sobrang marami kayong ginagawa, 'di ba? And this is the way na magkakaroon siguro ng mga delays ang iba sa inyo, merong mga blockages na mangyayari sa mga ginagawa, pinagkakaabalahan ninyo, para nga na magkaroon kayo ng time para sa sarili ninyo. 'Di ba? Na makapag-isip-isip, makapagmuni-muni, makapag-reflect, makapag-evaluate o reassess ng kung ano na ang mga nangyayari sa buhay mo, sa sarili mo. So what else? We have the Nine of Wands. Ayan. So parang ano eh, no? Boundaries ang kailangan mo din dito. Inanuhan mo na, binakuran mo na, no? Kasi pwedeng kailangan mo na dito ng respeto din, 'di ba? So you are setting your boundaries. Para nga naman, 'di ba? Kasi kahit para na lang sa sarili mo, kinukuha pa ng iba yung oras para sa trabaho, 'di ba? So, ngayon parang magiging strikto ka na din na yung oras na para sa hindi mo na 'to hahayaang ibigay pa 'no, sa kunyari sa trabaho mo. Kasi ang pupuwede pa ritong sitwasyon, Virgo, ang na-pick up ko din, baka ang iba sa inyo hindi rin kayo compensated sa ginagawa ninyo, 'di ba? Parang siguro underpaid kayo, ang daming task na binibigay sa'yo pero hindi ka binabayaran ng overtime pay, yung gano'n. Kaya mas lalong nakakapanghina, 'di ba, na wala kang source of, motivation dito. Kasi masipag ka kung sa masipag ka, matiyaga ka, masipag ka, magaling kang magtrabaho, perfectionist ka, 'di ba? Talagang gusto mo pulido, malinis, 'di ba? Almost perfect 'yun sa resulta ng trabaho mo. Pero, 'di ba, kapag gano'n na nga, na hirap ka na sa sobrang dami ng task na tinatambak sa'yo tapos hindi ka pa binabayaran, 'di ba? So, wow. Kaya maaari ng iba sa inyo ngayon gi-give up na yung pupuwedeng igi-give up niyo na yung trabahong 'yan, maghanap ng iba na, alam mo 'yun, may ano naman sa'yo, may respeto sa sarili mong pangangailangan. So, we have Knight of Wands, ayan, seize every opportunity na meron kayo. Kasi baka ito na yung time na dadating na yung
oportunidad na mas makakabuti para sa'yo, trabaho na mas makakabuti para sa'yo, trabaho na deserve mo, 'di ba? Yung hindi ka, magiging aligaga, yung hindi ka mahihirapan ng bonggang-bongga, yung kung ano yung para sa'yo, talagang, yun ang makukuha mo. At ano yung hindi para sa'yo, then okay lang, 'di ba, na hindi mo yun tanggapin, parang gano'n. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.